daw mamuti na ang mga mata ni Ramil sa pagpapakintab ng sahig at ilang balde pa ang kanyang buhatin at linisin. Alam niyang sakita niya bilang janitor, hindi ito sasapat para tustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya si Ramil nagsumikap at ngayon isa ng ganap na abogado. Hindi lang yan ang pinapasukang law firm sa kanya rin. Paano? Alamin ang kanyang kwento. 7 taong gulang pa lang daw si Ramil, nagbabanat na siya ng buto. Nakikita ko yung nanay ko na nagtatanim, nagagapas ng damo, actually nag-uuling siya. So, kung ano yung kaya kong itulong sa kanya, tumutulong ako. Kahit pa lumaki siyang walang kinagis ng ama, sapat daw ang kalinga ng kanyang ina. Para sa akin, normal lang ang lahat kasi yun, provided nga nung nanay ko yung love and care. Wala naman akong parang vacuum na kailangang punuan kasi growing up, nandyan yung nanay ko ipinoprovide naman yung pagmamahal. Dahil walang katuwang sa buhay, ang kanyang ina ang nagtaguyod sa kanilang 6 na magkakapatid. Biruin mo para yung nanay ko ay mag-uling. That means, magbubuhat ka ng mabibigat na kahoy. Nakikikatulong-katulong din kapag ka-fiesta. Alam mo yun, tutulong tapos babayaran. Kahit walang permanenteng trabaho, napagtapos daw silang lahat ng kanyang ina ng high school. Pero dahil kapos sa buhay, hindi na raw sila kayang tustusan sa kolehiyo. Para makatulong sa kanyang ina, mula Catanduanes, lumuwas si Ramil pa Maynila. Dito, nagbakasakali siyang makakuha ng maayos na trabaho. Nung may offer na pumunta ng Maynila, I grabbed it. Hoping na, yun nga, makakatulong din ako sa pamilya ko. Kasi monetarily talagang mahirap sa probinsya. Laking pasasalamat ni Ramil nang matanggap siya bilang merchandiser sa isang furniture company. Pero hindi raw naging ganong kadali ang buhay niya sa Maynila dahil hindi niya nakasundo ang mga katrabaho. Bumalik si Ramil sa probinsya pero ang pangarap na pag-asenso hindi niya raw binitawan. Nung meron ulit opportunity na pumunta ng Maynila, luwas ulit. Yun, napunta na ako sa isang furniture company. Dahil gustong umangat pa sa buhay, kumuha ng civil service exam si Ramil para makakuha ng mas magandang trabaho. I took advantage of my free time from 12 to 1. Bibilisan ko lang yung pagkain ko, and I'll take a nap, tapos basa na ako kaagad ng reviewer. Very fortunate naman na nakuha ko kaagad yung sa unang take. Pumasa naman ako sa civil service. Nakakuha man ang trabaho sa gobyerno, janitor ang posisyong naibigay kay Ramil dahil hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo. Dito rin siya muling nagkaroon ng komunikasyon sa dating kaklase. Nagkamabutihan at naging magkarelasyon ng dalawa. Biniyayaan din sila ng isang anak. 2007, nasa Comelec bilang isang janitor. And my wife is already an engineer. Bukod sa pagmamahal, nagkaroon din daw siya ng realisasyon sa buhay dahil sa kanyang asawa. Dito na niya nakita ang kahalagahan ng edukasyon para makahanap ng magandang trabaho. Kaya naman si Ramil hindi tumigil. Nagdesisyon siyang bumalik sa pag-aaral at kumuha ng kursong Public Administration sa Universidad ng Pilipinas. Janitor sa umaga, estudyante sa gabi. Lahat ng hirap sa ngalan ng pangarap. Para sa akin, ang lakas ng pananampalataya ko sa Panginoon, hard work, and lots of prayers. Sulit naman daw dahil nang makagraduate, na-promote siya bilang clerk. Pero kung akala nyo tapos na, naku, nagkakamali po kayo. Si Ramil nagpatuloy pa at nag-aral ng abogasya sa edad na 30. Nung pumasok ako sa law school, yun na, pinangatawanan ko na talaga na ito yon. Yung puso ko talaga, binigay ko na kahit na anong hirap na danasin ko dito, I'll continue. May trabaho ako, may pamilya ako, so I have to balance everything. Tsaka, ang naging strategy ko is, kumbaga, slowly but surely. Ang paghihintay at pagsusunog ng kilay bilang law student nagbunga. Nang makagraduate siya at makapasa sa bar exam noong 2017. Mula sa paglilinis ng gusali, naging ganap na abogado si Ramil sa edad na 35. Kaya nating putulin ang cycle ng kahirapan. Nasa atin lang kasi talaga yon. Kung ano yung gagawin natin para
maremedyohan kung ano man yung kasalukuyan nating sitwasyon. Ang dating janitor, ngayon, may sarili ng law firm na tumutulong din sa mga taong walang kakayahang magbayad ng abogado. Ako sobrang emotional nung time na yon. Nag-flashback lahat nung mga paghihirap. Tapos yung, alam mo yun, yung idea na binibigay sa'yo na nagbago na ang lahat. Case closed. Ang kwento ni Ramil, patunay na basta hindi tayo titigil, kayang tuparin ang pangarap. Kung sasamahan ng tiyaga at pagsisikap.